Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, GMRC 5, Quarter 4, Week 6, mga kilos na humihikayat sa pamayanan na pangalagaan ang kalikasan. Suriin ang mga sitwasyon sa ibaba. Lagyan ng star ang mga sitwasyon na nagpapakita ng positibong pagtingin sa mamamayan batay sa sariling pananampalataya. Lagyan naman ng X kung hindi. Isulat ang sagot sapat lang bago ang bawat bilang. Si Ana at Ali ay kapwa mag-aaral sa isang paaralan at magkapitbahay din na may magkaibigang relihiyon. Sila ay madalas na magkasama at matalik na magkaibigan sa kabila ng pagkakaiba. Between. Tuwing maglalaro ang mga kabataan sa barangay, inihihiwalay nila ng grupo ang mga kapwa-bata na iba ang pananampalataya kaysa nakararami. Lagi din nilang inihuhuli ito sa pila sapagkat mas kakaunti sila sa iba. X. Sa paaralan, madalas magkwentuhan ang mga mag-aaral tungkol sa kanilang mga karanasan. Nakikinig din sila sa mga kwento ng kaklaseng mula sa ibang relihiyon ng mabuti at may bukas na kaisipan. Bituin. Madalas tuksuin ng ilang mag-aaral si Ayesha dahil sa kakaiba niyang suot. Palagi kasi itong balot na balot mula ulo hanggang paa. X. Noong kaarawan ni Bea, lahat ng kanyang kamag-aral ay inimbitahan niya, pati na rin ang may ibang pananampalataya sa kanya. Ipinaalam niya rin ito sa kanyang magulang upang makapaghanda ng pagkaing maaari para sa kanila. Bituin. Bakit mahalaga ang positibong pagtingin sa mga mamamayan batay sa sariling pananampalataya? Ang mga sumusunod ay mga bahagi ng kalikasan. Isulat sa kahon sa kanang bahagi ang mga bagay na ibinibigay nito sa tao na nakatutulong upang mabuhay. Mga anyong lupa tulad ng kagubatan, kabundukan, kapatagan, damuhan at iba pa. Posibleng sagot: pagkain, malinis na hangin, tubig, tirahan. Mga anyong tubig tulad ng karagatan, ilog, batis at iba pa. Pagkain, tubig na maiinom, isda't lamang dagat, enerhiya. Ano-ano ang mga biyaya na naibibigay ng kalikasan sa tao? Pagkain, malinis na hangin, tubig, tirahan at iba pang likas na yaman. Gaano kahalaga ang kalikasan sa buhay ng tao? Napakahalaga nito dahil dito nanggagaling ang mga kailangan natin upang mabuhay. Ano ang dapat gawin ng tao sa kalikasan upang patuloy na magbigay ito ng kailangan ng tao? Alagaan, pahalagahan at huwag sirain ang kalikasan. Ang tao ay may mahalagang tungkulin na dapat gampanan sa kalikasan sapagkat ang pangunahing nakikinabang dito ay tao. Nararapat masiguro ang pagpapabuti nito. Ang pagiging mapanagutan sa bawat kilos ay daan upang magawa ito at maprotektahan ang kalikasan. Maipakikita ito sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga gawain at paghimok sa mga mamamayan na makibahagi rin sa pangangalaga ng kalikasan. Ang pakikilahok sa mga gawaing pangkalikasan ang magdudulot upang magkaisa at sama-samang kumilos ang mga mamamayan upang mapanatili ang pagbibigay biyaya ng kalikasan para sa kasalukuyan at mga susunod na henerasyon. Makilahok sa word train sa pamamagitan ng pagdaragdag ng tag-iisang salita upang makabuo ng pangungusap gamit ang mga salitang pangangalaga, kalikasan, henerasyon, paghikayat at mamamayan. Pangangalaga ang pagdudulot ng anumang kailangan para sa kalusugan, kapakanan at proteksyon ng anuman o sinuman.
Kalikasan, daigdig at lahat ng nakapaloob dito na hindi likha ng tao. Henerasyon, salinlahi, panahon sa buhay ng tao na nasa pagitan ng pagsilang ng kanilang mga magulang at pagsilang ng kanilang anak. Paghikayat, proseso o akto ng pagkumbinsi sa isang tao na tanggapin, piliin o suportahan ang isang ideya, paniniwala o plano. Mamamayan, isang individual na naninirahan sa isang lugar o bansa, sakop ng mga batas at tradisyon nito at may karapatan at responsibilidad ayon sa pamahalaan. Kaugnay na paksa bilang isa, mga kilos na humihikayat sa pamayanan na pangalagaan ang kalikasan. Kung mabibigyan ka ng pagkakataong makausap ang leader ng inyong pamayanan, ano ang iyong sasabihin na kanyang dapat gawin upang mahikayat ka at ang buong pamayanan upang pangalagaan ang kalikasan? Isulat ang iyong mensahe sa loob ng hugis, mikroponong sagutan. Ano ang maidudulot ng panghihikayat na pangalagaan ang kalikasan? Magiging responsable ang mga tao at mas mapoprotektahan ang kapaligiran. Anong kahalagahan ng paghikayat ng mga leader sa kanyang mamamayan na pangalagaan ang kalikasan? Nagiging gabay ito upang magkaisa ang mamamayan at sumunod sa tamang pangangalaga sa kalikasan. Paano mo hinihikayat ang iyong kapwa kabataan na pangalagaan ang kalikasan? Sa pagbibigay ng magandang halimbawa tulad ng pagtapon ng basura sa tamang lugar at pakikilahok sa cleanup drive. Pagiging mabuting halimbawa ng bawat isa sa kapwa. Mas mahihikayat ang iba na pangalagaan ang kalikasan kung nakikita nilang ginagawa rin ito ng iba. Magkakaroon sila ng interes na alamin ang kabuluhan nito. Pag-oorganisa ng mga talakayan, seminar, workshop at iba pang aktibidad sa paaralan at pamayanan. Mahalaga ito upang higit na maunawaan ng bawat isa ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan. Pakikipag-ugnayan ng bawat mamamayan at mga kabataan sa mga organisasyon sa pamayanan na naglulunsad ng mga proyekto para sa kalikasan. Makatutulong ito upang maging matagumpay ang bawat proyekto. Pagpapakita ng mabuting halimbawa ng mga leader sa tahanan at pamayanan upang tularan sila ng kanilang nasasakupan, lalo na ng mga kabataan ng bagong henerasyon. Pagpapatupad ng mga leader ng pamayanan ng mga patakaran upang masiguro na mapoprotektahan ang kalikasan at maipagbabawal ang mga kilos na nakasisira dito. Pagbibigay ng mga leader ng tahanan at pamayanan sa mga miyembro nito ng pagkakataon na makibahagi sa mga gawain para sa kalikasan. Nagiging daan ito upang maipakita ang pagiging mapanagutan sa kalikasan. Ibig sabihin nito ay ginagampanan ng bawat isa ang kanyang tungkulin sa kalikasan. Pinangangalagaan niya ang lahat ng bahagi nito, pinoprotektahan at hindi sinisira. Ang pagpapalawak ng kaalaman ukol sa problemang dulot ng pagkasira ng kalikasan at pagmamahal sa kalikasan ay kailangan upang mahikayat ang pamayanan na makiisa sa pangangalaga sa kalikasan. Para sa ikalawang araw, kapanayamin ang dalawang taong may otoridad sa inyong pamilya o pamayanan. Halimbawa, kapitan ng barangay, leader, pangkalikasan o ulo ng pamilya upang alamin ang mga paraang ginagawa nila upang mahikayat ang mamamayan na pangalagaan ang kalikasan at isulat ang nakuhang impormasyon, pati ang naging bunga nito sa ibinigay na bahagi. Pangalan ng may otoridad o leader ng organisasyon, ano ang paraan na ginawa upang hikayatin ang mamamayan na pangalagaan ang kalikasan. Anong suliranin sa kalikasan ang maaari nitong masolusyonan? Ano ang naging bunga ng panghihikayat sa mamamayan na pangalagaan ang kalikasan?
Anong mga gawain o proyekto ang pinaka-epektibo sa paghikayat ng mga tao na makilahok sa pangangalaga ng kalikasan? Ano ang iyong plano o proyekto sa hinaharap upang mas mapalakas pa ang pangangalaga sa kalikasan sa inyong pamayanan? Kaugnay na paksa bilang 2, pag-unawa sa pangangalaga ng kalikasan para sa kasalukuyan. Ang kalikasan ay kayamanan ng tao. Ito ang nagbibigay ng biyaya at lahat ng kanyang pangangailangan upang mabuhay at manatiling malusog. Napakahalagang mapangalagaan ito dahil sa mga sumusunod na pangunahing dahilan. Nagbibigay ito ng pagkain at tubig na kailangan ng tao upang mabuhay. Sa mga karagatan, kagubatan at iba pang likas na yaman, nagmumula ang masustansyang pagkain sa hapagkainan ng bawat pamilya. Kung hindi mapangangalagaan ang mga ito, mawawalan din ng pagkukunan ng pagkain at tubig ang mga tao. Pinagmumulan ito ng mga kagamitan na kailangan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang tahanan na tinitirhan ng tao ay mga kagamitan sa loob nito. Gayon din ang mga makikita sa paaralan at pamayanan ay mula sa kalikasan. Tumutulong ito upang mapanatiling malinis ang hangin. Ang mga puno at halaman na bahagi ng kalikasan ay may mahalaga ring papel sa buhay ng tao sapagkat ito ang naglalabas ng oxygen na kailangan upang makahinga. Nililinis nito ang maruming hangin sa kapaligiran na maaaring magdulot ng masamang epekto sa kalusugan ng tao. Tumutulong ito upang mapigilan ang lalong pag-init ng temperatura ng mundo o global warming sa tulong ng kalikasan, nababawasan ng dami ng mga uri ng kemikal na dahilan ng pag-init ng mundo. Ang pangangalaga sa kalikasan ang tanging daan upang mapanatili ang mga biyaya ng kalikasan na natatamasa ng kasalukuyang henerasyon. At kung patuloy ang pagkilos ng tama at panghihikayat sa kapwa na pangalagaan din ang kalikasan, masisiguro na matatamasa rin ito ng susunod na henerasyon. Masisilayan pa nila ang ganda ng mundo, makakatikim ng maraming uri ng masasarap at masustansyang pagkain, makakasalamuha ang mga hayop at magkakaroon ng matitibay na kagamitan pantulong sa pamumuhay. Pumili ng isang bahagi ng kalikasan, halimbawa hangin, tubig, puno, halaman, hayop, bundok, dagat, lupa, ulan o araw at maghanda ng maikling monologo na hindi lalampas sa 3 minuto kung saan ipaliliwanag mo ang papel at kahalagahan nito pagkatapos ay itanghal ito sa klase. Tandaan na 4 hanggang 5 mag-aaral lamang ang maaaring magkapareho ng karakter. Ano ang natutunan mo sa papel na ginampanan mo? Bakit mahalaga ang bawat bahagi ng kalikasan ayon sa pagtatanggahal ng iyong mga kamag-aral? Ano ang maaari mong gawin upang mapangalagaan ang bahagi ng kalikasan na iyong ginagampanan, pati na rin ang iyong mga kamag-aral? Paano mo hihikayatin ang iba pang mamamayang katulad mo na pangalagaan ang kalikasan? Para sa 3 araw. Isulat sa mga hugis dahon ang iyong naunawaan sa aralin. Bakit mahalagang pangalagaan ang kalikasan? Kaugnay na paksa bilang 3, mapanagutang pangangalaga sa kalikasan. Ang tao ay nagkaroon ng kasaganahan sapagkat masagana rin ang kalikasan. Ngunit sa pagdaan ng panahon, maraming tao ang umabuso sa mga biyayang ibinigay ng kalikasan. Dahil libre ang lahat ng nagmumula sa kalikasan, may mga tao na sobra-sobra ang kinukuha dito. Naging pabayarin ang karamihan. May mga ilan na hindi muna inaalam kung ang kanilang kilos ay makakasira sa kalikasan. Ang iba naman, kahit na alam nila ito, ay patuloy ang pagsira sa kalikasan para sa pansariling kapakinabangan. Ang mga maling pagkilos at hindi pananagutan sa kalikasan ay nagdulot ng lalong paglala ng problema
at pagkakaroon ng mga isyong pangkalikasan. Ayon kay Rahi, 2024, batay sa mga datos at mga pag-aaral sa bansang Pilipinas ng iba't ibang organisasyon katulad ng World Health Organization at the World Bank. Ang mga pangunahing isyong pangkalikasan sa taong 2024 ay ang polusyon sa hangin, polusyong dulot ng sobrang paggamit ng plastik, polusyon sa tubig at ang patuloy na pagtaas ng level ng tubig sa karagatan. Malaki ang maaaring maitulong ng kabataan upang matugunan ang mga isyong ito. Isa na rito ay ang pagpapalawak ng kaalaman at pagkilala sa kahalagahan ng kalikasan. Noong taong 2012, nagsimulang buuin ng United Nations o ng mga pagkakaisang bansa ang Sustainable Development Goals o SDG upang masolusyonan ang kahirapan sa buong mundo, maprotektahan ang kalikasan at masiguro ang kapayapaan at kasaganaan. Kabilang ang bansang Pilipinas sa kumikilos upang maisakatuparan ang mga layunin na nakapaloob dito, katulad ng SDG 15 Life on Land, Protect, Restore and Promote Sustainable Use of Terrestrial Ecosystems, Sustainably Manage Forests, Combat Desertification, and Halt and Reverse and Degradation, and Halt Biodiversity Loss. Sinasabi sa SDG 15 na dapat protektahan, ipanumbalik at itaguyod ang pagpapanatili ng mga kagubatan upang mapanatili rin ang buhay ng mga tao at hayop na naninirahan dito. Ito ay hindi lamang pananagutan ng isang tao kundi ng bawat mamamayan, nararapat na magdesisyon at kumilos ng tama upang hindi magdulot ng pinsala sa kalikasan. Kung hindi makikiisa ang lahat, sa huli ay ang tao rin ang maaapektuhan. Kaya naman, habang maaga pa ay mahalaga na magkaroon ng kaalaman ukol dito at hikayatin ng kapwa na gampanan ang kanyang tungkulin sa kalikasan at pangalagaan nito. Hatiin ng klase sa 4 na pangkat at ang bawat mag-aaral ay gagawa ng maikling jingle o kanta na hihikayat sa mga kamag-aral na pangalagaan ang kalikasan. Para sa ika-4 na araw. Sa tulong at gabay ng guro, mag-organisa ang buong klase ng kampanya sa pangangalaga sa kalikasan sa loob ng paaralan sa pamamagitan ng pagbuo at pagtatanghal ng jingle na hihikayat sa ibang pangkat o antas na mga mag-aral at gamitin bilang gabay ang rubrik at ang wastong pamamaraan ng panghihikayat. Basahin ang mga pangungusap, isulat sapat lang ang salitang tama kung ito ay tama at mali naman kung ito ay mali. Ang kalikasan ay kayamanan ng tao na patuloy na nagbibigay ng biyaya para matugunan ang pangangailangan ng tao. Tama. Hindi na kailangan pang hikayatin ang mga mamamayan na pangangalagaan ang kalikasan. Mali. Ang mga puno at halaman ay tumutulong upang mapigilan ang lalong pag-init ng temperatura ng mundo. Tama. Ang bawat tao ay may pananagutan sa pangangalaga sa kalikasan. Tama. Ang pagpapalawak ng kaalaman ukol sa mga isyong pangkapaligiran ay hindi kailangan upang mahikayat ang pamayanan na makiisa sa pangangalaga sa kalikasan. Mali. Ano ang kahalagahan ng SDG 15 Life on Land na binuo ng United Nations? Mahalaga ito upang protektahan, ipanumbalik at itaguyod ang pagpapanatili ng mga kagubatan. Bakit mahalaga ang pangangalaga sa kalikasan para sa kasalukuyan at susunod na henerasyon? Ang pangangalaga sa kalikasan ay mahalaga dahil ito ay nagbibigay ng mga pangangailangan ng tao upang makapamuhay ng maayos. Kung hindi ito mapangangalagaan, ang mga susunod na henerasyon ay mawawalan ng mga pinagkukunan ng pagkain, tubig at malinis na hangin. Ano ang plano mong gawin sa tahanan upang mahikayat ang iyong pamilya na pangalagaan ang kalikasan?
magtala ng 5 o higit pa na gagawing kilos na nagpapakita ng pangangalaga sa kalikasan at isulat sa loob ng kahon.